Biro lang ba ito? Iyan ang unang reaksyon ng marami nang makita ang sunod-sunod na balita, mga nilalang mula sa kailaliman ng karagatan, na tila hindi kabilang sa mundo ng tao, ay biglang nagsimulang magpakita. Hindi ito katang-isip. Hindi rin ito eksena mula sa isang science fiction movie. Ang mga ito ay dokumentado, nasaksihan, at naitala sa mga kamera, sa mga ulat ng balita, at sa mismong mga mata ng mga mangingisda. Noong Pebrero 2023, isang mangingisda sa Okinawa, Japan, ang nakahuli ng isang pambihirang nilalang, isang oarfish o Regalecus glesen, na tinatawag ding hari ng hito, sa lokal na alamat. Ang isdang ito ay maaaring lumaki hanggang 8 metro, at karaniwang namumuhay sa lalim na higit 1,000 metro sa ilalim ng dagat. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Ang video ng huli, kuha gamit ang GoPro Hero 11 Black, ay agad kumalat sa social media. Sa footage, makikita ang mahabang, kumikislap na katawan ng isda habang ito ay bumabalot sa lambat, ang mga mata ng mangingisda ay halatang gulat na gulat. Sa kultura ng Hapon, ang oarfish ay madalas ituring na masamang pangitain, sinasabing nagsisilbing babala sa mga lindol o sakuna. Pero sa pagkakataong ito ay naging babala ng pagbabagong likas sa kalikasan. Samantala, sa kabilang panig ng mundo, isang grupo ng mga siyentipiko mula sa Portugal ang nakasaksi rin ng isang kakaibang tagpo. Sa Azores Islands, sa gitna ng North Atlantic Ocean, natagpuan nila ang isang dambuhalang mola-mola o ocean sunfish. Ang isda ay tumitimbang ng halos 2 tonelada, may sukat na higit sa 3.2 metro ang haba, at ito ay idinokumento ng team mula sa Atlantic Naturalist. Gamit ang kanilang Sony Rara 100i na kamera at Big Blue Idile 8000 underwater lights, nakuha nila ang malinaw na video footage ng nilalang na tila sinag ng buwan sa kalaliman. Ang mola-mola ay kilala sa kakaibang hugis, parang pinatulis na pancake na may 2 malaking palikpik. Karaniwan itong naninirahan sa mas malamig na bahagi ng karagatan, subalit sa mga nagdaang taon, nakikita na ito sa mas maiinit at mas mababaw na lugar. Ayon sa mga eksperto mula sa BNA Fisheries, ang American National Oceanic and Atmospheric Administration, ang paglitaw ng mga isdang ito sa mga hindi nila karaniwang tirahan ay hindi aksidente. Isa raw itong epekto ng pagbabago ng klima at partikular ng pag-init ng karagatan. Ang mga mas malalamig na lugar sa ilalim ng dagat ay unti-unti nang umiinit, kaya't ang mga nilalang na dating nananahimik sa lalim ay umaahon, nahihiwalay sa kanilang natural na tirahan, at nasasalubong ng tao. Ayon kay Sofia Ramos, isang oceanographer mula sa University of Lisbon, ang hindi napapansin ng karamihan ay ang tahimik na revolusyon sa ilalim ng dagat. Habang iniinit natin ang mundo, gumagalaw ang mga nilalang ng dagat. Lumalapit sila. At dumarami ang ating pagkikita. Bilang karagdagan, napansin din ng mga mangingisda na kahit ang gamit nilang teknolohiya ay nakakatulong upang matuklasan ang mga nilalang na dating imposibleng maabot. Sa tulong ng mga sonar device tulad ng Garmin EcoMap Ultra at Humminbird Helix 10, nagagawa nilang masuri ang mas malalalim na bahagi ng dagat na dating hindi naaabot ng radar. Habang ginagamitan ng AI Osmo Action at 4A drone cameras ang mga bangka para sa full documentation, nabibigyang liwanag na rin ang mga matagal nang naninirahan sa dilim. Literal at makasagisad. Sa panayam na nireenact para sa dokumentaryo, isang veteranong mangingisda sa Kagoshima ang nagsabi, 2 dekada na akong nangingisda. Hindi ko kailanman naisip na makakahuli ako ng oarfish. Hindi namin yon hinahanap. Pero siya ang lumapit. Hindi lamang mga isda ang nagpapakita. Ayon sa ilang ulat mula sa mga mamamahayag sa Eiffel-Sense at National Geographic, may mga sightings rin ng iba pang deep-sea creatures, mula sa giant squid hanggang sa mga isdang may bioluminescent skin, sa mga lugar kung saan halos walang presensya ng ganitong uri noon. Marami sa mga footage na ito ay galing mismo sa mga ordinaryong tao. Mga video ng turista sa bangka, mga GoPro ng divers, mga cellphone na basta na lang nakarecord habang naglalakad sa dalampasigan. Ang kalikasan ay tila lumalapit, hindi lang sa siyensya kundi sa masa. At habang lumalapit ito, sumisigaw din ng babala. Ayon kay Ethan Mears, marine ecologist mula sa Woods Hole Oceanographic Institution, hindi natin dapat baliwalain ang mga outlier, ang mga kasong sa unang tingin ay kakaiba lang. Minsan, ang pinakamaliliit na pagbabago ang pinakamalalakas na senyales ng isang krisis.
Sa puntong ito, hindi na tanong kung totoo ba ang mga nakikita natin. Ang tunay na tanong ay, ano ang ibig sabihin ng mga ito? Ang mga nilalang na ito, na sanay sa katahimikan ng kalaliman, ay tila sumusubok makalapit. Hindi dahil nais nilang makilala, kundi marahil wala na silang mapagtaguan. At ito ay simula pa lamang. Mula sa mga baybaying dagat ng Asya hanggang sa gilid ng kontinente sa Atlantic, isang pattern ang lumilitaw, ang mga nilalang ng kailaliman ay umaahon. At habang pinagmamasdan natin sila sa ating mga screen, sa ating mga baybayin, dapat tayong magtanong. Tayo ba'y mga saksi lamang? O bahagi na rin tayo ng pagbabagong ito? Sa susunod na kabanata, susundan natin ang mga mangingisdang nahaharap sa mga nilalang na lampas sa kanilang karanasan. Sa kanilang lambat at sa kanilang mga alaala, may mga isdang hindi pa naililista sa kahit anong scientific database. Mula sa karagatan, isang panibagong yugto ang umaahon. Kung may sinumang tunay na nakadarama ng pagbabagong nangyayari sa ating mga karagatan, hindi iyon agad-agad ang mga siyentista, kundi ang mga mangingisda. Araw-araw silang humaharap sa dagat, at araw-araw silang nakakakita ng mga bagay na tila hindi naaayon sa nakasanayan. Sa mga baybayin ng Alaska, noong 2022, isang pangkaraniwang araw ng pangingisda ang naging pambihirang karanasan. Habang nagsasagawa ng routine longline fishing sa Prince William Sound, isang crew ng komersyal na bangka ang humila ng lambat na may kasamang isang hindi inaasahang nilalang, isang lancetfish, Alepisaurus ferox. Ang isdang ito ay may haba na higit 2 metro, may katawan na manipis, malasalamin ang balat, at may mga ngipin na tila pang predator sa panahon ng mga dinosaur. Isa itong malalim na naninirahan sa karagatan, kadalasang makikita sa lalim na 200 hanggang 1,800 metro. Gamit ang sonar system Humminbird Helix 10 Chirp Mega na ay panandang pandagdag GIA at Garmin EcoMap Ultra 122 A, nasubaybayan ng crew ang hindi pangkaraniwang paggalaw sa ilalim ng bangka bago ang huli. Sa simula, inakala nilang ito ay isang espada o malaking tuna. Ngunit pag-ahon sa lambat, kapansin-pansin agad ang makintab at translucent na balat ng isda, halos hindi ka panipaniwala. Naidokumento ang buong insidente gamit ang AI Osmo Action 3 at ipinadala sa mga marine biologists ng Bay Fisheries. Ayon sa paunang pagsusuri, ang isda ay nasa mababaw na bahagi ng dagat, halos 60 metro lamang ang lalim na hindi karaniwan sa naturang species. Ayon kay Air Samuel Cloutier, isang researcher ng NA, ang Alepisaurus ferox ay hindi dapat naroroon sa lalim na iyon. Ang paglitaw nito sa mababaw na tubig ay maaaring indikasyon ng pabago-bagong oceanic conditions, temperatura, oxygen levels, o kahit displacement dahil sa undersea seismic activity. Ito ay hindi isang nakahiwalay na insidente. Sa parehong taon, sa Golpo ng Mexico, isang trawler na gumagawa ng deep-sea bottom fishing operations, ay nakahuli ng isa na namang malahalimaw na nilalang, ang kilabot na goblin shark, Mitsukurina ostoni. Ang mukha nito ay may nakausling tila ilong, matulis at naglalaman ng mga electroreceptors. Ngunit ang tunay na nakakatindig balahibo ay ang bibig nito, kaya nitong umusli palabas mula sa ulo para dakmain ang biktima. Ang isdang ito ay unang natuklasan sa baybayin ng Japan noong ika-19 na siglo, ngunit napakabihirang makita sa natural nitong tirahan. Kilala ito bilang buhay na fossil dahil halos hindi ito nagbago sa loob ng milyon-milyong taon. Ang pagkakahanap sa Golpo ng Mexico ay isinulat sa Smithsonian Magazine na nagsabing ito ay isa sa pinakakumpletong specimen na nahuli sa rehiyon. Kinilala ito ng mga siyentipiko mula sa Shark Research Institute, kung saan nagsalita si Air David Ebert, eksperto sa malalalim na uri ng pating. Ayon sa kanya, ang goblin shark ay naninirahan sa lalim na mahigit 1,000 metro. Kung ito ay nahuhuli na ngayon sa mas mababaw na bahagi, dapat nating tanungin kung anong nag-udyok sa kanila para umahon. Dagdag pa niya, ang paggamit ng mga high-efficiency trawl nets ay isa ring salik. Sa pagsulong ng teknolohiya sa pangingisda, naaabot na ngayon ang mga lalim na dati imposibleng galugarin. Ang mga lambat na ginagamit ng mga modernong barko ay dinisenyo upang umabot sa mga lalim na 1,200 metro o higit pa, at sinusuportahan ng mga advanced navigational tools gaya ng Garmin XMAP 86 SAI. Bukod sa sonar, maraming mangingisda ang gumagamit ng Shimano Tiagra 80 fishing reels para sa mga malalakas na huli, at deep drop electric reels na may programmable depth settings. Ang ganitong kalibradong kagamitan ay nagpapadali hindi lang sa pangingisda,
kundi sa pag-angat ng mga nilalang mula sa pinakailalim ng karagatan. Sa isang panayam kay E. Ebert, sinabi niya, hindi lang ito tungkol sa mga hayop na umaakyat. Ito rin ay tungkol sa mga tao na mas lumalalim. Ang dagat ay hindi na tahimik. Ginising na natin ito. Ngunit, habang ang teknolohiya ay nagbibigay liwanag, ito rin ay nagdadala ng panganib. Marami sa mga isda o hayop na ito ay hindi handa sa presyon at liwanag sa itaas, at kadalasan, namamatay bago pa man masuri. Ang bycatch o mga hindi sinasadyang nahuhuli sa lambat ay tumataas sa mga deep sea operations. Ayon sa isang ulat ng Food and Agriculture Organization, may 20 hanggang 40% ng kabuang huli sa malalim na pangingisda ang hindi target na species. Ang ilan sa mga ito ay bago pa sa agham, mga hindi pa naipapangalanan, walang sapat na datos, at maaaring unti-unting nauubos ng hindi natin nalalaman. Ayon sa ulat ng International Union for Conservation of Nature, IUCN, marami sa mga deep sea species ay data deficient, ibig sabihin, hindi sapat ang impormasyon para masabi kung sila ba ay endangered o hindi. Ngunit kung hindi natin agad makikilala ang mga ito, paano natin sila mapoprotektahan? Mula sa mga profesional na crew sa Alaska, hanggang sa mga commercial trawlers sa Gulf Coast, iisa ang sinasabi ng mga mangingisda, hindi namin hinahanap ang mga ito. Pero sila ang lumalapit. Sa dulo, hindi lang isda ang nahuhuli sa lambat. Nahuhuli rin ang pansin ng mundo ng mga taong handang makinig, manood at magtanong. Ang tanong ngayon, handa ba tayong tumanggap ng sagot? Sa susunod na kabanata, ililipat natin ang ating pananaw sa mga baybayin, kung saan ang mga karaniwang tao, mga turista, at mga lokal ay nasasaksihan mismo ang paglitaw ng mga nilalang na minsan ay nanatili lamang sa mga malalalim na tubig. Dahil ang hiwaga ng dagat ay hindi na lang nasa gitna ng karagatan. Minsan, ito ay nasa mismong paanan ng buhangin sa tabing dagat. Kapag iniisip natin ang mga kakaibang nilalang ng dagat, kadalasan ay pumapasok sa isip ang mga imahen ng madilim na kailaliman, lugar na malayo sa liwanag, malayo sa tao. Ngunit paano kung ang hiwaga ng karagatan ay hindi na lamang nasa malalim, kundi bumubungad na mismo sa ating mga paa? Noong 2021, sa isang baybayin ng Queensland, Australia, isang turista ang naglalakad nang mapansin niya ang isang mahabang bagay na gumagalaw sa buhangin. Sa unang tingin, inakala niyang ito'y isang ahas o putol na lubid na nilalaro ng alon. Ngunit nang ito'y lumapit sa kanyang paa, napagtanto niyang buhay ito. At hindi karaniwang buhay. Ang kanyang nasaksihan ay isang giant beachworm o Australonophes teres, isang uri ng marine worm na karaniwang ginagamit na pain sa pangingisda. Ngunit ang sukat nito'y higit 1 metro, napakalayo sa karaniwang 20 hanggang 30 sentimetro lamang. Gamit ang kanyang cellphone, na may 4K na video recording, na idokumento ng turista ang kanyang pagkabigla at takot habang kinukunan ng video ang kakaibang nilalang na gumagapang sa basa at malamig na buhangin. Agad itong kumalat sa social media at balita sa lokal na sa Australia. Ayon sa mga eksperto sa Queensland Museum, ang ganitong laki ng beachworm ay napakabihira. Karaniwan, ang mga ito ay nananatiling nakabaon sa buhangin, lumalabas lamang sa gabi o tuwing high tide upang manghuli ng plankton. Ngunit dahil sa malalakas na alon o pagbabago sa temperatura ng tubig, pinaniniwalaang naitulak ito patungo sa ibabaw. Hindi ito halimaw, sabi ng isang marine biologist sa panayam, pero ito ay paalala na ang dagat ay may mga anyo ng buhay na hindi pa natin lubos na nakikilala. 2 taon bago ang insidenteng iyon, isang mas dramatikong tanawin ang namataan sa Santa Barbara, California. Pagkatapos ng isang malakas na bagyo noong Disyembre 2019, natagpuan ng mga residente ang buong dalampasigan na tila tinabunan ng mga kakaibang nilalang. Kulay rosas, madulas, at malahotdog ang hugis, libo-libo sila. Ito ay ang tinatawag na fat innkeeper worm, Urechis caupo, na kilala rin sa palayaw na penis fish. Karaniwang naninirahan sa ilalim ng buhangin sa shallow mudflats, ang mga worm na ito ay bihirang makita sa ibabaw. Ngunit kapag may malakas na alon, maaari silang madala sa pampang. Ang mga larawang kuha ng lokal na mamamahayag, gamit ang Sony RA100 ay naging viral. Kinuhanan din ito ng drone footage, at naiulat sa mga pahayagan tulad ng By Nature at The Guardian. Ayon sa mga marine ecologists, ang paglitaw ng mga worm sa dami ay maaaring senyales ng pagbabago sa sediment structure ng baybayin, maaaring dahil sa coastal erosion, ocean warming, o pagkasira ng natural barriers gaya ng seagrass beds.
Ngunit hindi lamang mga worm ang nagiging tampok ng mga ulat mula sa baybayin. Sa iba't ibang bahagi ng mundo, lalo na sa Australia at California, mga divers at underwater photographers ang nagsisimulang magdokumentaryo ng mga kakaibang hayop na lumalabas sa mas mababaw na lugar. Salamat sa advanced diving gear gaya ng Aqualung Legend Regulator at Big Blue Dive Lights na 1,300 ni na nagliliwanag kahit sa malalabong tubig. Nakakakuha sila ng malinaw na imahe ng mga nilalang na tila galing sa isang fantasy book. Isa sa mga pinakapinag-usapang footage ay kuha ng isang diving team sa South Australia, kung saan isang Cavallo Marinho Drago, Phycodurus equus, o Leafaced Dragon, ang naitala habang unti-unting gumagalaw sa gitna ng mga kelp forests. Ang sea dragon na ito, may katawan na natatakpan ng mga parang dahon na palikpik, ay bihirang makita, lalo na sa ganitong kalinaw na kondisyon. Kuha ito gamit ang GoPro Hero 1 Zero Black, nakamount sa chest rig ng diver, na siyang nagpamalas ng malapitang galaw ng nilalang na ito habang tila lumulutang sa hangin sa ilalim ng tubig. May isa pang video, kuha naman sa Monterey Bay, California, na nagpapakita ng isang napakalaking nudibranch, isang uri ng sea slug na may matingkad na kulay kahel at bughaw, at may malaplumang galamay sa likuran. Ang ganitong klase ng nilalang ay hindi bagong tuklas, ngunit ang dami ng sightings sa mga baybayin, sa mga lugar kung saan karaniwang wala silang presensya, ay lalong pinagtutuunan ng pansin. Ang Monterey Bay Aquarium Research Institute, BARI, isa sa pinakarespetadong institusyon sa ocean science, ay nagsasagawa ng patuloy na pag-aaral sa epekto ng climate change sa mga intertidal zones, o mga lugar na nababasa kapag high tide, at tuyo kapag low tide. Ayon kay E.C. Kim Bishop, isang senior marine ecologist ng BARI, ang mga hayop sa intertidal zone ang pinakaunang nakararamdam ng anumang pagbabago sa ekosistema. Para silang alarm system ng dagat. Gamit ang fixed underwater monitoring stations, mino-monitor ng kanyang team ang temperatura, yield level, at oxygen concentration ng tubig, tatlong kritikal na sukatan sa kalusugan ng karagatan. Sinasalamin ng pagdami o pagkawala ng ilang species sa mga baybayin ang mga pagbabagong nangyayari sa mas malalalim na bahagi ng karagatan. Ngunit marahil, higit pa sa mga siyentipiko, ang pinakaunang nakakakita ng mga pagbabagong ito ay ang mga tao sa baybayin. Ang mga lokal na nakatira sa tabi ng dagat. Ang mga mangingisda. Ang mga naglalakad-lakad tuwing umaga. Sa isang panayam sa isang residente ng Santa Cruz, California, sinabi niya, dati, ang makikita mo lang sa buhangin ay mga shell at damong dagat. Pero ngayon, may mga nilalang na parang galing sa ibang planeta. At ang tanong ko lang ay, bakit ngayon lang sila lumalabas? Isang tanong na pare-parehong umiikot sa isipan ng marami, ang mga nilalang ba'y lumalapit sa tao? O ang dagat ba'y unti-unting sumusuko sa mga pagbabagong gawa ng tao? Ang dalampasigan, na minsang inakala nating hangganan sa pagitan ng lupa at dagat, ay tila nagiging lugar ng pagkikita, isang entablado kung saan ang mga hayop ng kailaliman ay dahan-dahang ipinapakilala ang kanilang presensya. At habang tayo'y abala sa pagkuha ng litrato, sa pag-upload ng video, at sa pagkomento online, isang bagay ang siguradong nangyayari. Ang mundo ng ilalim ng dagat ay hindi na lihim. Lumalabas na ito, paunti-unti, sa ating mga mata. Ang susunod na tanong, handa ba tayong tumingin ng mas malalim? Sa panahon ng social media, kung saan bawat cellphone ay maaaring maging mata ng mundo, hindi na madaling itago ang mga bagay na minsan ay nananatiling lihim. At sa mga nakalipas na taon, tila ang dagat, ang pinakahuling hangganan ng ating planeta, ay lumilitaw sa harap ng publiko sa mga anyong hindi pa kailanman nakita. Pero sa likod ng bawat viral video ng kakaibang nilalang, may tanong na bumabalik, ito ba'y bagong tuklas o maling akala lamang? At higit sa lahat, sinasadya ba ng mga siyentipiko na hindi ito ipaliwanag? Isang halimbawa, isang video na nagmula sa Papua New Guinea na lumaganap noong 2022. Makikita rito ang isang nilalang na tila tao, sa anyo, may hugis ulo, may tila mata, at katawan na lumulutang sa ilalim ng tubig. Umani ito ng milyon-milyong views sa TikTok, YouTube, at Facebook, at binansagang human-like sea creature ng mga nagkomento. Ngunit nang masusing imbestigahan ng mga eksperto sa marine biology, lumabas ang tunay na paliwanag. Ang nilalang ay isang deformed na isdang pufferfish mula sa genus Tachyfugu. Isang kilalang uri ng fugu fish. Ang kakaibang hugis ng katawan nito ay bunga ng congenital deformity o mutation na maaaring dulot ng polusyon o abnormal na pressure habang lumalaki sa ilalim ng dagat.
Ayon sa Live Science at Snopes, ang video ay totoo, ngunit ang interpretasyon ay mali. Ang mukha ng nilalang ay hindi talaga mukha, kundi pattern ng balat na, dahil sa pagkapinsala, ay kahawig ng mga facial features. Isa itong halimbawa ng pareidolia, ang likas na hilig ng utak ng tao na makakita ng pamilyar na hugis sa mga random na bagay. Pero kung ito ay agad-agad ipinaliwanag, bakit hindi ito ginawa sa simula? Marahil dahil, sa panahong ang impormasyon ay kumakalat ng mas mabilis kaysa pagsusuri, nauuna ang sensasyon bago ang siyensya. Isa pang kaso ang lumitaw mula sa Arctic Ocean, ng isang grupo ng mga ice researchers ang naglabas ng footage ng tila higanting tentacle na lumulutang sa ilalim ng yelo. Ang mga komento sa internet ay tila karaniwang script ng horror fiction, may kraken ba talaga? Sino ang hindi nagsasabi ng totoo? Ngunit sa lalim ng pagsusuri gamit ang marine taxonomy databases tulad ng WORMS, World Register of Marine Species, ang sagot ay mas lohikal kaysa misteryoso. Ayon sa BNA Fisheries, ang video ay malamang na nagpapakita ng bahagi ng isang Halipron atlanticus, isang bihirang uri ng malaking deep sea octopus na maaaring umabot sa 4 meters ang katawan, at higit 8 meters kapag isinama ang mga galamay. Ipinapakita ng mga pagsusuri na maraming ganoong video ang hindi gawa-gawa, ngunit ang interpretasyon ng tao ay madalas umaasa sa takot o sa kabustuhang makakita ng hindi maipaliwanag. Sa panayam ng National Geographic kay Edith Widder, isang kilalang oceanographer at founder ng Ocean Research & Conservation Association, ORCA, sinabi niya, "Mas marami na tayong mapa ng Mars kaysa ng mismong karagatan ng ating planeta." Isang pahayag na, bagamat tila dramatiko, ay totoo. Ayon sa ulat ng GEBCO, General Bathymetric Chart of the Oceans, noong 2023, mas mababa pa sa 25% ng sahig dagat ng Earth ang namapa gamit ang modernong sonar mapping. Ang natitira ay nananatiling misteryo. Ang kaalamang ito ay hindi itinatago, ngunit madalas, hindi rin ito aktibong na ipapaliwanag sa publiko. Ito ang pinanggagalingan ng maraming hinala. Kung halos wala tayong alam sa kalaliman ng dagat, paano tayo makasisiguro na ang mga sinasabing bagong nilalang ay hindi talaga bago? Sa katunayan, ayon sa datos mula sa Ocean Biogeographic Information System, OBIS, mahigit 2,000 bagong marine species ang nadidiskubre bawat taon, karamihan sa mga ito ay napakaliit, o naninirahan sa mga zone na hindi pa naabot ng mga ordinaryong ekspedisyon. Ngunit kaakibat ng pagkaunawang ito ay ang babala, hindi lahat ng hindi pa nakita ay hindi totoo. At hindi lahat ng lumalabas sa internet ay dapat agad tanggihan. Ayon kay Mariana Varela, isang science communicator mula sa Brazil na nagtatrabaho sa Ocean Education, ang tungkulin ng agham ay hindi ipaliwanag ang lahat agad-agad. Ito'y magtanong, magsuri, at humawak ng katotohanan kahit pa ito'y hindi kumpleto. Sa kabilang banda, ang media, lalo na ang digital platforms, ay may sariling gampanin, maging tagapamagitan ng impormasyon at hindi tagapagdala ng takot. Ang responsibilidad ng pag-unawa ay hindi lamang nasa mga siyentipiko. Nasa lahat ng bahagi ng lipunan, mamamahayag, tagapagturo, content creators, at maging ang mga simpleng netizen. Kailangan ang kooperasyon para sa maayos na pagtrato sa mga insidente ng mga kakaibang nilalang. Kailangang magkaroon ng malinaw na sistema ng beripikasyon at bukas na komunikasyon sa pagitan ng field researchers, local communities, at marine institutions. Ayon sa ulat ng BARI, Monterey Bay Aquarium Research Institute, ang pagdami ng hindi inaasahang sightings sa mga baybayin ay maaaring dulot ng kombinasyon ng climate change, oceanic current shifts, at anthropogenic disruption. Ibig sabihin, hindi na lamang basta-basta lumilitaw ang mga hayop, kundi tinataboy sila mula sa kanilang natural na tahanan. Kaya't ang tanong na ano ang hindi sinasabi ng mga siyentipiko ay maaaring palitan ng ano ang hindi pa natin naintindihan at paano tayo tutulong para maintindihan ito. Sa huli, ang misteryo ay hindi dapat katakutan kundi alamin. Hindi upang palalain ang takot, kundi upang palawakin ang ating pananaw. Ang dagat ay hindi isang lugar ng pantasya. Ito'y tahanan ng milyon-milyong anyo ng buhay, karamihan ay hindi pa natin nakikita. At habang binubuksan natin ang ating mga mata, dapat ding buksan ang ating kamalayan sa responsibilidad. Tulad ng sinabi ni Widder, ang tunay na panganib ay hindi ang mga nilalang sa ilalim ng dagat, kundi ang ating kawalang interes. Dahil mula sa dalampasigan hanggang sa zone ng abyssal, ang ating mga dagat ay nananatiling puno ng lihim.
At sa bawat alon, bawat kwento, bawat video, may tanong na lumulutang. Ano pa ang naninirahan sa ilalim ng ating mga paa? Marahil, ang susunod na tuklas ay nasa mismong dalampasigan mo na. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.